Hello guys! Welcome back to ZNZ Mini Garden from Cagayan de Oro City. So for today, quick update lang kasi mga 2 weeks nating napag-iwanan ang ating mga plants. So dito muna tayo sa naka-rain or shine. Etong first si Hakohu, and then followed by Nessie. Ayan. So nasa extra large pala sila na pot and nasa labas ng fence lang ng bahay natin. And the next ay ang ating Beltana. So, ito yung setup nila guys. Wala silang roof. Rain or shine lang sila dito. Pero yung pots nila, binutasan namin ng mga napakalaking butas. And then, ito si Chloe. Oo, Chloe to. Medyo elongated sila guys kasi hindi ganong mainit dito sa Cagayan de Oro. Meron yatang bagyo. So, ayan si Rondo. And then, ito naman ang ating koala. Ayan guys. Si koala kapag na-stress, nagiging kulay parang yellowish. So, ayan. Super chubby ng mga dahon niya. Okay naman sila kahit hindi sila naasikaso ng mga 2 weeks kasi may ganap sa life natin guys. Kaya medyo napag-iwanan sila. Ito another koala. And then ito is si Victor Kane. Magkamukha kasi yung Victor Kane and Ghosty natin. So pinagtabi ko na lang. Ito Victor Kane din ito. The next ito ay ang ating Ghosty na Ghost. Ghosty. na nandito sa ROS. And then, ito ang ating mule. So, nawala na yung kulay niya kasi medyo maulan. Kaya palaging basa yung mga soil nila. And napakalaki pa naman ang pot nila. Kaya yan, medyo nawala ang kulay. And then, ito, yung cuttings na mule, may mga babies na. Ito naman yung ni-reset natin na Aron Pay. So, mga top cuttings to. So, super super dami na ng kanyang roots niyan. Ito, i-reset natin tong ating mga Adolphi kasi nag-elongate. Sa sobrang ulan siguro. And then, ito si Ghost Plant na naka-ROS. Yung Mendoza natin guys, ayan naging green na. 'Di ba super kulay nito dati. So, i-reset ko sila tapos more on rice hull yung ilalagay ko sa soil mix para madaling matuyo ang kanilang mga soil. Garden soil kasi ang laman ay ang ginamit ko doon kay Mendoza. And then ito naman ang ating mga pots pink and orange lover. Nawala na yung kulay kasi palaging basa. Ayan. So, bala ko guys, maglagay na lang ng UV plastic or takip. Ipapakita ko sa inyo next time para ma-maintain natin yung kulay ng mga plants natin kapag tag-ulan na. And then kapag sobrang init naman, kapag summer, tatakpan natin sila dito ng shade net. So, ito pala yung bago nating plant ano bang tawag nito? Plant holder na pwede mong ikabit sa wall or sa fence ng inyong mga bahay. Ayan. So, ito yung mga kulubot-kulubot natin. Si Latano, si Butterfly, si Etna. Lumaki naman pero nawala ang kulay. And then, ito si Colibra. Ayan guys. So, ganyan yung bagong setup natin para additional na lagayan ng mga plants natin. Itong mga empty, meron pa akong i-add nyan next time na kapag may time mag-repot. And then yun si Champagne. Ito naman si Psych. Super laki na ito. Medium pot to siya guys. Ito ang ating pinakamalaking Psych. Meron din tayong Psych na nandun sa greenhouse. And then, ito, ano to siya?
Parang medium or semi-medium na cyc. Yung mga whitish na residue guys, ano yan, sa tango yan. Kasi nag-spray ako sa kanila ng tango since maulan, prone to fungus. Ito naman guys, may mga scars kasi parang pinagpapalo-palo ng mga bata. Yan yung disadvantage kapag nasa labas or hindi naka-greenhouse yung plants natin. May possibility na marami silang scars kapag ginagalaw-galaw ng mga bata. Then, eto si Black Swan. And then, another mule. Eto siya guys. Stress to siya kasi galing to sa greenhouse. Inilabas ko lang para magka-space doon sa loob. Eto naman ang ating Bill Baker. Okay naman. And then, si Cheesecake na top cutting to siya guys. Ayan. Marami na siyang roots kaya inilagay ko na dito sa ROS. And then another RZ. Maganda to si RZ kapag na-stress kasi nagiging reddish yung tip. Yan guys. Ito, clumping na RZ. Mabait lang to si RZ sa lowland. So, pwede to sa mga, sa mga beginners. Ito naman ang ating Pat's Beauty. Pat's or Fat's Beauty. Ayan. Mabait lang din si Fat's Beauty. Pwedeng ROS. Ito si Pudgy. Si Pudgy medyo maselan, pero try ko lang siya ilagay sa ROS. Madaling maglaga si Pudgy dito sa akin. Ito naman si California Sunset. And then si Avocado. Ayan. Avocado cream. Super chubby guys. And then stress yung nasa gitna. Next, ito si Purple Card. And Chloe. Sa mga taga Cagayan de Oro, balak pala namin magbenta ng mga propa. So, soon ipopost ko na lang yung mga available natin na stocks. Pero hindi kami nag-shipping. Ito si RZ. Another RZ na ROS. Si ano ba ito? Nakalimutan ko. Danlu. Oh. May nalagay ako na isang rosette neto na nagka-fungus. Parang kumalat siya guys. Sana hindi ko na lang yun siya in-insert. Kasi parang kumalat yung mga black spots. Ito naman si Torres. Super chubby neto in actual. So, ito lang sila guys, ang mga plants natin sa ROS. And soon, madadagdagan pa to kasi may mga space pa sa ating mga plant racks. Ayan yung setup nila. Ayan. Nasa labas lang sila ng fence. Champagne. Super big champagne guys. So, super colorful. Galing to sa greenhouse. So, try nating ilagay sa ROS para mas, ewan ko kung maging mas colorful ba or mas lalaki. Kasi pansin ko guys, mas maganda ang kulay sa mga plants ko dito na nasa greenhouse. Katulad nito, 'di ba? Si Ghost Tea. Ayan, iba siya doon compared sa naka-ROS na naka-intense heat talaga. Mas siya, mas makulay kapag medyo may shade net. And then si Ghost Plant. Ito yung mga top cuttings natin sa previous na vlog natin. Ngayon, sobrang siksik, liglig at umaapaw na guys. Ayan. And super na siya. Super compact na yung mga rosettes nila. Nasa labas pala to ng fence ng greenhouse. Kaya ayan. And then ito si nakalimutan ko guys. Ito si Claretto. Ito yung kamukha ni RZ. Ay, Purple Haze pala yung isa. And then ito si Aron Pay. Ito si Purple Haze. Para siyang si Ghost Plant pero sobrang pinkish ng mga tips. Ito si Ghost Tea. Another Purple Haze.
And then, ito naman guys, si Pink Rosa. Maganda to siya kasi nag-bleach, parang bleaching or ano siya guys, nag-yellowish yung tips. Napakalaki ng mga dahon ni Pink Rosa. So, bala kong maglagay din ng isang Pink Rosa doon sa ROS. Ito naman si Beltana, ang mother natin na Beltana. Copper spoon, dito sa baba mga mabalahibo natin ng mga plants. Si Copper spoon, si Choco Soldier, Tomentosa, Napoleon's hat, mga ganyan. Ito guys ang ating variegated Gilva. Ayan, parang Choco Moonstone to siya guys. Ang normal na Gilva or hindi variegated, parang Choco Moonstone pero medyo patulis yung dahon. Ito naman si Clavatum. Si Clavatum mahirap buhayin kapag tag-init. Kaya siguro nakasurvive yun kasi malamig ang panahon ngayon sa lowland. Ito ang ating cheesecake and mga cuttings ni Koala. Ayan guys. Madali lang silang mabuhay or madali lang silang dumami kapag nandito sila sa greenhouse. And then si Korean Rosette. Ito. Another top cut ni Korean Rosette. And then Marpin. Si Marpin and Peach Candy, para silang ano guys, magkamukha lang. Kasi minsan si Marpin kapag tumagal nagiging Peach Candy. And eto si Ghost Plant, Mule. Lucien pala to. Lucien, ayan. Si Mule and Lucien din kasi magkamukha lang sila. And then si Marpin, Dusty Rose na parang mamamaalam to dati pero ngayon nabuhay. Ayan, and makulay din. Another claret. Dying claret pero ngayon nakasurvive guys. Kapag ipinapasok ko dito sa greenhouse, yung mga dying na plants, nakakasurvive naman sila. So, ito yung hitsura ng loob ng greenhouse guys. Medyo messy pa. And then, pag magka-time tayo ulit, magre-reset tayo. Pa isa-isa. Hopefully, maka-video ako para maipakita ko sa inyo kung paano ako nagre-reset or nagre-ripat ng mga magulo na plants. Ito naman guys, yung nasa top, yun, Pink Kalanchoe. Sobrang bait alagaan. Ito yung mukha ngayon ng ating naka-vertical na mga plants. Hindi ko muna sila iisahin guys ha. I-separate video ko na lang. Kasi quick update lang to. Mga 2 weeks na hindi na kasi natin sila naalagaan. Walang dilig. Pero okay pa naman. Wala naman gaanong casualty. Mas marami ang nalulusaw guys kapag na-overwater compared kapag underwater sila. Ito powder puff. Yung mga sensitive, yun yung mga palagi kong chine-check. Kasi madali lang mag-rot yung mga stems. So, ayan, malaki na sila guys. Meron tayong napakalaking angel's finger. Ayan. Si angel's finger kasi dito sa akin, dapat i-monitor kasi madali siyang magka-fungus and madaling naglalagas. Ito ang ating missing you. Meron ding Bianca. So, may nagka-problema yung isa na top cut kasi pinatong ko yan, medyo nabulok yung stem. So, i-cut ko na lang yun later. Ayan guys. Medyo sila guys, napabayaan pero buhay naman. 2 weeks kasi silang walang nag-check sa kanila. Eto si Pink Pebbles natin, buhay na. Si Pink Pebbles, very sensitive dito sa akin sa water, kaya minsan ko lang siya dinidilig. Same ni Ellen guys. Si Ellen kasi matakaw sa tubig pero madaling mabusog and then mag-iidima kapag na-overwater na. Ito si Opalina natin guys, so super malaki. And si Frevel, kahit mga wisik-wisik or mga salibo sa rain lang yung nagdidilig sa kanila kasi wala silang dilig manually. Ito naman ang ating red dragon. Solomon. And then ito red dragon. Magkamukha lang kasi si Solomon
And si Red Dragon, kaya medyo nalito ako kapag maging slimmer or chubby. Jenjohe, maganda pa naman, ayan. Wala siyang gaanong mashi. Ayan. Medyo may mga dry lang na leaves. And then, ito si Peach Snow and Murasaki, guys. Mabait, pero minsan, kapag may nagka-fungus, dapat nating, sprayhan agad kasi madaling maghawaan and then maglagas na yung mga dahon niya. Kaya, hindi ko siya inilalagay sa ROS. Ito naman yung cyc natin na chubby, slim leaves, and then yung sa gitna is si pink champagne. Ito guys. Sa mga beginners, etong pot na to, rectangular pot, pwede to kasi hindi ako namamatayan talaga ng plant sa pot na to. Tingnan nyo. Ipinapatong ko lang tapos super rami na ng roots. Kasi yung pot na to, marami siyang butas and then lang siya guys, parang hindi siya ganong mataas. Kaya siguro hindi talaga na overwater yung mga plants na inilalagay ko dito. Hindi namamatay. Walang namamatay na plant sa pot na to guys. So, sa mga beginners, recommended siya na pot. Kasi, super fast draining yung niya. Disenyo ng kanyang mga holes. Kasi super dami ng holes niya. Ipapakita na lang, ako na lang sa inyo sa separate video. Ito, latte rose and floridity. Green na yung mga kulay. And then, si dusty rose, ayan, umaapaw na sa vertical pot. So, need na niya i-transfer. Red tan, dusty rose, si Craigie. Then, si Ganzu, dito. Ito lang si Ganzu, guys. Naglagas siya, pero okay lang kasi nagpropa naman yung mga nanlagas. Siguro kasi mahangin tapos maulan, kaya palagi siyang nababasa. And then, ito si Red Crown ba to? Or Ball Crown? Ay, Crown Ball. And then, si Brave Heart or Heart's Delight. Nakalimutan ko, guys. Okay naman sila. Yung Pearly-Von lang is ewan ko ba't siya madaling naglagas yung isa. Parang transfer ko yun ng soil. Ito si Avant-Garde. Ayan, buhay na buhay. Pati si Bubblegum. Wala namang nagmashi. Okay naman sila. Ito si Cream Beauty. Para din siyang ghost plant or ghost tea. Pero, mafarina and para siyang nagbablush on kasi may mga pinkish siya na shade. Ito lang guys is yung propa, yung need natin i-check palagi. Pero kahit 2 weeks na walang dilig, buhay naman. So, later sprayhan natin para mawala yung kulubot. Buhay pa naman guys. Surviving. Variegated Awa Yuki. Nakalimutan ko tong ilagay sa shaded na part ng garden. Kasi kapag variegated, yan guys, ghost plant yun. Kapag variegated, dito ko lang siya nilalagay sa may shade part kasi madaling mamatay ang variegated kapag intense heat. Hindi niya kinakayang init. Ito naman si Vivian ba yun? Marble Gold. Medyo nag-dry na. Uhaw na sila guys. Si Lala. Swan. And Laon. Magkamukha lang. Ito naman yung kinat ko lang to. And then naiwan ko. Pero okay lang naman kasi nagka-roots. So mabubuhay na talaga to kapag iriripat na natin. Si Pink Rosa to guys. Maglagay tayo nito ng isa doon sa ROS. I-reset ko lang siya. Kasi naiwanan siya dyan na ganyan na. Si Helena, very compact. And at last, nagkakulay na din si Helena. Yan guys, si ice cream ba to? Egret ice cream. Kasi kapag Korean, hindi masyadong chubby. Egret yung chubby. Ito si Amabile.
na bongga. Ngayon lang ako nakakita ng bulaklak ni Amabile, and ayan. Ganyan pala ka-pretty ang bulaklak ni Amabile. And then si cream tea, okay lang naman. Marami tayong cream tea dito sa greenhouse, guys. Kasi ano siya, mafarina, kaya gusto ko siya. Yung isa si white one. Ito naman si Black Prince. So, tingnan nyo, 'di ba? Super maugat. Maraming roots kapag naka-greenhouse kasi hindi sila palaging nababasa. Ayan. And then, si Rumba ba yung isa? Dito naman tayo sa mga ano, guys. Ayan, oh. Si Variegated Mendoza, and then Variegated Apricot. Kapag mga variegated, dito lang sila sa medyo shaded na part kasi ayaw nila ng sobrang init and palaging nababasa. Ito naman ang ating collection ng laun. Ayan, guys. Yung propa natin, may ano na, parang ano na dyan. Oh. May mag-sprout na siya. Si Lala. And then Swan. Ayan. Dito, kumustahin natin ang collection ng mga Rubidona. Ito pala, guys, is si nakalimutan ko ang ID. Madiba Drops. Ayan. Oh, super bongga na ng roots. So, okay lang naman dito. Pink Crew, Robidona. Meron din 10 kisses. Ito lang si Romeo, guys. Oh. Ano siya, in-air dry ko kasi parang may problema sa kanya. Tingnan nyo. Hindi siya nagro-roots and yung stem is parang may mga dark ganyan. So, baka matsugi. In-air dry ko muna para magka-roots muna bago ko itusok. And then, ito glam pink or pink glam. Ayan. Meron din tayong opalina dyan na hindi pa natanim. So, and then, ito naman Choco Moonstone. Ipinasok ko siya sa greenhouse kasi palaging umuulan sa labas. Naka-ROS kasi dapat to. And then, nag-green na. Kaya isinilong muna natin, ha. So, ito guys, medyo messy pa sa loob. Pero, safe na safe sila dito. Oh, super pinkish na ng ating campfire. Super safe sila dito kasi may naka UV plastic and meron ding shade net. Ayan. So, yun lang muna guys for this video, and don't forget to like and subscribe to my channel. Kapag nalinis ko na ang loob ng greenhouse, ay papakita ko sa inyo ang kanilang mga itsura. Bye guys! God bless!